Matapos ang kakilakilabot na pagbagsak ng eroplano, nagising si Piggy sa kagubatan. Kumikirot at nalilito, isinuot niya ang kanyang salamin at nagsimulang maghanap sa lugar. Nang makakita siya ng prutas sa lupa, pinulot niya ito at dinilaan, ngunit nang baligtarin niya ito, nakita niya ang mga uod, kaya binitawan niya ito. Pagkatapos, nagulat siya sa isang baboy na tumatakbo sa malapit. Kalaunan, natagpuan ni Piggy ang sirang eroplano, ngunit hindi siya naglakas loob na lapitan ito dahil may nabubulok na bangkay ng hayop malapit dito. Nagpasya na lang siyang pumitas ng prutas mula sa kalapit na puno para kumain. Habang ninanamnam ang prutas, nakarinig si Piggy ng ingay at nagsimulang tumakbo, ngunit huminto siya nang mapansin niyang si Ralph iyon. Nagpasya ang mga lalaki na magsama at patuloy na ginalugad ang lugar, humihinto lamang kapag kailangan ni Piggy na magpahinga dahil sa kanyang hika. Nang makakita sila ng batis, agad na hinubad ni Ralph ang kanyang damit at tumalon sa tubig. Nag-enjoy siya sa paglangoy at niyaya si Piggy na sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Piggy na hindi siya marunong lumangoy dahil sa kanyang hika. Alam na ni Ralph kung paano lumangoy simula pa noong siya ay 5 taong gulang, salamat sa kanyang ama na opisyal ng hukbong dagat, at nagalok na turuan si Piggy na nagpaliwanag na patay na ang kanyang mga magulang. Tinanggal lamang ni Piggy ang kanyang medyas at sapatos upang atubiling maglakad sa batis, kaya't sila ni Ralph ay naglaro ng tubig para magsaya. Pagkatapos, nakakita si Piggy ng isang napakalaking kabibe at binali ang matalas na dulo nito, nagpaliwanag na mayroon nito ang kanyang tiyahin noon at hinihipan ito palagi para makagawa ng ingay. Nakarating ang mga lalaki sa dalampasigan at hinipan ni Ralph ang kabibe ng malakas hanggat maaari ng ilang beses na nakatulong sa isang malaking grupo ng mga lalaki na mahanap sila. Naghati-hati sila sa ilang prutas bago nagtaka kung ano ang nangyari sa mga matatanda mula sa eroplano dahil wala naman silang nakita. Naputol ang kanilang diskusyon ni Jack at ng kanyang choir group. Habang iniimbitahan sila ni Piggy sa kanilang pagpupulong, biglang natumba si Simon. Binalaan sila ni Piggy na ang kanilang mga uniforme ay magpapakulo sa kanila sa init ng araw, ngunit hindi pinansin ni Jack ang kanyang pag-aalala dahil palaging hinihimatay si Simon. Sinubukan ng ibang mga batang lalaki ng choir na ilipat si Simon, ngunit sinabihan sila ni Jack na iwanan siya sa buhangin. Pagkatapos, sinabi ni Jack kay Piggy na masyado siyang madaldal at tinawag niya itong mataba bago iminungkahi ni Ralph na dapat silang pumili ng pinuno. Naisip ni Jack na siya ang dapat maging pinuno dahil siya ang pinuno ng choir, ngunit iminungkahi ni Ralph na mag-nominate sila ng ilang mga lalaki at hayaang bumoto ang lahat. Pagkagising ni Simon, nagsimulang bumoto ang mga bata. Bumoto ang lahat ng mga batang lalaki ng choir para kay Jack habang ang iba ay bumoto para kay Ralph na nanalo sa malaking bilang. Dahil nagalit si Jack, sinabi ni Ralph sa kanya na maaari pa rin siyang maging pinuno ng choir at gumanda ang mood ni Jack nang magpasya ang mga batang lalaki ng choir na sila ang maging mga hunter. Desperado na malaman kung nasaan sila, sina Simon, Jack, Ralph, at Piggy ay nagsimulang maglakad patungo sa tuktok ng bundok. Nahirapan si Piggy na makasabay sa iba dahil sa kanyang hika at hinikayat siya ni Ralph na magpatuloy. Nauwi sila sa pagtatalo at ipinaalala sa kanya ni Piggy na hindi siya magiging pinuno kung wala siya. Kalaunan, natagpuan ng mga lalaki ang patay na piloto. Gusto siyang ilibing ni Ralph, ngunit naisip ni Jack na nagkamali ang piloto at dapat niyang panagutan ito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ralph na bigyan siya ng paglilibing ng Navy sa dagat sa halip na Kristiyano na masangkop para kay Jack. Hindi nagustuhan ni Piggy ang ideya, ngunit bumoto ng pabor ang iba, kaya sinubukan nilang ilipat ang bangkay. Dahil nakakabit ito sa upuan, masyadong mabigat ito para ilipat nila, kaya nagpa siya ang 3 batang lalaki na itulak ito pababa ng burol habang hindi pinapansin ang mga pagtutol ni Piggy. Brutal na bumagsak ang bangkay at umusal si Simon ng maikling panalangin. Pagbalik ng pangkat, ipinaliwanag nila na tiningnan nila ang buong lugar mula sa bundok. Nasa isang isla sila na walang labasan at walang mga bahay sa paligid. Malamang napatay na ang mga nasa hustong gulang na pasahero. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat at sinubukan ni Jack na umalis kasama ang mga batang lalaki ng choir upang mangaso, ngunit pinanatili sila ni Ralph. Pagkatapos ay nakaisip si Piggy ng isang patakaran upang manatiling organisado. Walang magsasalita maliban kung hawak nila ang kabibe. Sinabi ni Piggy na kailangan nilang unahin ng tirahan, pagkain, at mga palikuran. Kinutsa siya ni Jack at ng choir, ngunit sumang-ayon sa kanya ang ibang mga bata. Pagkatapos, isang batang lalaki na may balat sa mukha ang nagbahagi na nakakita siya ng halimaw sa kagubatan at iniisip niyang babalik ito ngayong gabi, ngunit tiniyak sa kanya ni Ralph na walang mga halimaw dito. Kinakabahan ng lahat, kaya nangako si Jack na kung may halimaw na magpakita, papatayin ito ng mga hunter. Pagkatapos ay sinimulan ni Ralph ang pagbibigay ng mga gawain nang hindi kinukuha ang kabibe kay Piggy. Naghiwa-hiwalay ang mga bata at pumasok si Piggy sa kakahuyan upang kumuha ng mga patpat para sa apoy. Bigla, isang biik ang tumalon mula sa palumpong at nagpasya si Piggy na habulin ito. Nang makorner ang biik sa isang puno, lumitaw si Jack na may hawak na kutsilyo, ngunit nag-aatubili siya. Sinabihan siya ni Piggy na patayin ang hayop, ngunit hindi gumalaw si Jack at tumakbo palayo ang biik. Sinisi ni Jack si Piggy para dito at sinabing naghihintay lamang siya ng sandali para pumili kung saan ito sasaksakin.
Nang tawagin siyang sinungaling ni Piggy, binalaan siya ni Jack na kalaunan ay iiwan siya ni Ralph. Nangako si Piggy na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari at sinubukan siyang takutin ni Jack sa pamamagitan ng pagbanggit sa halimaw bago siya umalis. Pagkatapos, nagpatuloy si Piggy sa pagtitipon ng kahoy sa tulong ng dalawang kambal at si Simon, na nakarinig sa kanyang pagkanta, ay hiniling sa kanya na turuan siya ng kanta. Sa huli ay sabay silang kumanta at sumayaw pa nga si Piggy. Kalaunan, sinabi ni Ralph kay Piggy na gusto niyang maging isang mabuting pinuno at tinanong ang kanyang tunay na pangalan. Kaya, sinabi sa kanya ni Piggy na siya si Nicholas, ngunit tinatawag siya ng kanyang pamilya na Nicky. Nang sa wakas ay mayroon na silang sapat na kahoy, gusto nilang magsindi ng malaking apoy na maaaring magsilbing senyales, ngunit napagtanto nilang wala silang posporo. Iginiit ni Piggy na ito ay bulok na kahoy, kaya hindi ito kapaki-pakinabang, ngunit hindi nila siya pinansin. Naalala nila na gumamit sila ng salamin para magsunog ng mga langgam, kaya sa pilitang kinuha nila ang salamin ni Piggy habang hindi pinapansin muli ang kanyang mga reklamo. Narinig ni Ralph na humihingi siya ng tulong, gayunpaman, kinuha pa rin niya ang salamin at itinutok ito sa kahoy hanggang sa magliyab ang araw. Nagdiwang ang mga lalaki, gayunpaman, bumagsak ang kanilang kalooban nang magsimulang kumalat ang apoy nang hindi mapigilan. Iginiit ni Piggy na tama siya tungkol sa bulok na kahoy, gayunpaman, iginiit ni Jack na lumalaki lamang ang apoy at hindi na ito lalong kakalat. Di nagtagal, umabot ang apoy sa mga puno at nataranta ang mga bata. Sinabihan sila ni Piggy na kailangan nilang pumuto ng mga puno para sugpuin ang apoy, ngunit iginiit ni Ralph na wala silang mga kagamitan. Tumakas ang grupo habang patuloy na kumakalat ang apoy at nagsimulang mahulog ang mga nasusunog na puno mula sa bangin. Sinubukan ni Piggy na tumakbo ng mabilis hanggat maaari, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang hika. Pinilit niya ang kanyang katawan na patuloy na gumalaw para lang matisod at matumba. Tumama ang kanyang ulo sa isang puno at nawalan siya ng malay. Ilang segundo ang lumipas, nagising si Piggy at nagawang umalis sa kagubatan. Lahat ng mga batang lalaki ay nasa dalampasigan at pinapanood ang pagkalat ng apoy sa isla. Nakatulog ang mga nakababatang lalaki at hindi gumigising, kaya hinawakan ni Piggy ang kabibe at nagsimulang umihip. Ilang beses siyang sumubok, ngunit sa huli ay nagawa niyang gumawa ng malakas na ingay at sa wakas ay nagising ang mga bata. Sa sandaling iyon, napansin ni Ralph na hindi umaabot ang apoy sa kabilang kalahati ng isla at napagpasyahan na pinipigilan ito ng mga bato. Sinimulan ni Piggy ang pagbibilang at napagtanto na nawawala ang batang may balat sa mukha. Maya-maya, sina Jack at Maurice ay nasa kakahuyan at sinusubaybayan ng ilang bakas ng paa. Habang maingat na pumupuslit sa paligid, patuloy na iniisip ni Jack ang kanyang pamilya at ang araw na isinakay nila siya sa eroplano. Habang nasa eroplano, nakakita siya ng mga palatandaan ng potensyal na panganib, tulad ng pagyanig ng eroplano, mga bagay na nahuhulog, at isang flight attendant na mukhang may sakit. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang sarili na wala lang iyon. Bigla, nagsimulang mahulog ang eroplano at lahat ng mga batang lalaki ay sumisigaw, ngunit nanatiling kalmado si Jack. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Jack na lapitan ng isang baboy, ngunit nakatapak ng sanga si Maurice at ang ingay ay nagpatakbo sa hayop. Hinabol ito ng mga batang lalaki at naghagis ng mga sibat. Sa kasamaang palad, nakatakas ang baboy at kinailangan ng dalawa na bumalik sa kampo. Sa dalampasigan, nagkukwento si Piggy sa maliliit na batang lalaki. Sinusubukan ni Ralph na gumawa ng silungan, ngunit patuloy na nahuhulog ang mga patpat. Nang kutsain siya ni Jack dahil wala siyang nagawa na kahit ano, kinutsa rin siya ni Ralph dahil wala ring nahuli ang mga hunter. Sa kabila ng pagtatalo, nagpa siya silang tumakbo papunta sa dagat at magsaya sa tubig ng magkasama. Pagkatapos, nagpahinga sila sa buhangin at pinag-usapan ng sitwasyon. Nabanggit ni Ralph na ang mga mas maliit na bata ay takot na takot at sumisigaw sila kapag sila ay binabangungot. Sumali si Simon sa kanila at sinabing nararamdaman ng mga bata na may kung ano sa isla. Sa katunayan, sa palagay niya ay naramdaman din niya ito sa kakahuyan. Nang tanungin niya si Jack kung wala ba siyang naramdamang sumusunod sa kanila habang sila ay nangangaso, itinanggi ito ni Jack. Pagkatapos ay tinanong ni Jack si Ralph kung gusto niyang sumama sa mga hunter, ngunit tinanggihan siya ni Ralph dahil sa palagay niya ay dapat manatili sa kampo ang isang pinuno kasama ang lahat. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ni Piggy at nagreklamo tungkol sa mga mas maliliit na bata na hindi ginagamit ang tidal pool bilang palikuran. Gayunpaman, sinabihan siya ni Ralph na itabi ito para sa pulong. Iniisip ni Piggy na ito ay pre-meeting para sa mga pangunahing pinuno, ngunit itinanggi ito ni Jack at umalis. Kalaunan, habang nagtitipon ng kahoy kasama ang kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Jack na may sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya nagkomento tungkol dito. Bigla, nakakita siya ng kislap sa malayo at napansin ang isang bahagi ng eroplano na naipit sa napakataas na rock formation. Agad siyang nagsimulang umakyat dito at lalong kinakabahan habang tumataas ang kanyang pag-akyat. Nang muntik na siyang madulas, sinabi niyang nagiging mapanganib na ito at sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan na dapat siyang bumaba. Takot na takot, sinubukan ni Jack na bumaba, ngunit wala siyang mahanap na lugar para itapak ang kanyang mga paa.
Nang malapit na siyang magpanik, nagmadali ang kanyang mga kaibigan upang gabayan siya at magkasama silang nakabalik sa lupa. Nagpasalamat si Jack sa kanila at hiniling na huwag nilang sabihin kahit kanino. Sa tuktok ng bundok, inaasikaso ng mga hunter ang signal fire nang makita nila ang isang grupo ng mga baboy sa damuhan sa malayo. Napagtanto nila na doon nagpapahinga ang mga baboy, kaya nagplano silang maghanap ng daan papunta sa lugar na iyon at atakihin sila. Pumunta si Jack sa batis at sinimulang takpan ng kanyang mukha ng putik, umaasang makakasabay siya habang nangangaso. Iniisip ni Simon na nagsasaya si Jack dito, kaya nilinaw ni Jack na siniseryoso lang niya ang mga bagay-bagay at nagbahagi ng ilang kwento mula sa kanyang ama na naglakbay para sa kaligtasan noong bata pa. Gayunpaman, iniisip ni Simon na hindi sila hahanapin ng kanyang ama at ng kay Jack, kaya umaasa na lang sila na maghahanap ang mga simpleng pamilya ng ibang mga bata. Sumumpa si Jack na hindi siya natatakot, nag-aalala lang siya, kaya naawa si Simon sa kanya at tinulungan siyang pinturahan ng kanyang mukha. Kinabukasan, gumawa si Jack ng drawing sa buhangin na kumakatawan sa mga hunter na pumatay ng baboy. Kalaunan, sinubukan ni Piggy na sabihin sa mga bata ang ilang bagay na kailangan nilang pagbutihin upang mas mapadali ang kanilang pamumuhay, ngunit walang sino man ang nagseseryoso sa kanya, pinag-uusapan nila siya o kinukot siya. Kinuha ni Ralph ang kabibi at sinubukang pakalmahin ang lahat, ngunit hindi rin nila siya iginalang. Pagkatapos, sinubukan naman ni Jack at sinabi sa lahat na sila ay mga iyaking bata. Naglibot na siya sa buong isla at wala pa siyang nakitang halimaw, kaya gusto niyang tumahimik ang lahat at makinig kay Ralph. Sunod, ibinahagi ng isang bata na nanaginip siya tungkol sa pakikipaglaban sa mga nakakatakot na bagay sa mga puno. Nang magising siya, nakakita siya ng isang malaki at kakilakilabot na gumagalaw sa malapit. Hindi siya pinaniwalaan ng iba at pinagtawanan ng kanyang kwento. May isa pang batang lalaki na gustong magsabi ng isang bagay. Gayunpaman, dahil patuloy na tumatawa at nang-asar ang lahat, napaiyak na lamang ang kawawang bata. Kinausap ni Jack ang bata ng pribado at nalaman niyang may nakita siya sa dagat. Kalaunan, pininturahan ng mga hunter ang lahat ng kanilang katawan ng putik at pinakintab ang kanilang mga sibat ng mga matatalas na bato. Sinundan nila ang landas na natuklasan ni Maurice habang naggagalugad at sa wakas ay natagpuan ang pahingahan ng baboy. Lumapit sa kanila ang mga batang lalaki ng pabilog, mabagal at tahimik na gumagalaw. Gayunpaman, nakita pa rin sila ng mga baboy. Pinatakbo ng ina ang kanyang mga anak, ngunit pinalibutan siya ng mga batang lalaki at hindi siya hinayaan na makatakas. Inatake siya ni Jack gamit ang kanyang sibat na naputol ng tumama at hindi nagdulot ng anumang pinsala. Isa pang batang lalaki ang nagsimulang hampasin ng baboy ng paulit-ulit gamit ang kanyang sibat hanggang sa magdugo ang hayop at halos hindi makagalaw. Binunot ni Jack ang kanyang kutsilyo at pinatay ang baboy sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg nito na nagtalsikan ng dugo sa buong mukha niya. Tahimik lamang na nakatitig ang mga batang lalaki habang napagtanto ang tunay na kalikasan ng karahasan. Hindi nila maiwasang mag-isip kung mamamatay ba ang kanyang mga biik kung wala ang ina. Pagkatapos, itinali nila ang baboy sa 2 poste upang dalhin ito at itinusok ang ulo nito sa isang sanga, dala ito bilang tropeyo habang naglalakad sila sa kagubatan, kumakanta tungkol sa kanilang tagumpay. Huminto sila sa isang batis upang hugasan ng dugo at magdiwang. Sa isang bato, nagulat si Maurice nang makakita ng maleta at nagmadali ang lahat para tingnan ang laman nito. Kinain nila ang toothpaste at nagbasa ng diary upang matuklasan na mga gamit pala ito ni Simon. May pangalawang maleta sa malapit, ngunit ang isa ay damit pambabae at makeup lang ang laman nito na ginamit nila bilang pintura para sa digmaan. Kalaunan, bumalik sila sa kampo para lamang makita ang lahat ng iba pang mga batang lalaki na sumisigaw at hinihipan ng kabibe. May isang barko sa di kalayuan at desperado silang makuha ang atensyon nito dahil patay na ang signal fire. Naroon si Ralph sa itaas at sinusubukang sindihan nitong muli at nagmadali si Jack para tulungan siya, ngunit huli na ang lahat, wala na ang barko. Galit na pinagalitan ni Ralph ang mga hunter dahil sa pag-iwan sa apoy at sinubukan ni Jack na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ngunit humingi ng tawad ng iba pang mga hunter. Naisip ni Jack na dapat magpasalamat ang grupo para sa baboy, ngunit binatikos din siya ni Piggy. Dahil dito, labis na nagalit si Jack kaya sinuntok niya si Piggy at kinailangan siyang hilahin ni Ralph palayo habang natumba si Piggy at nabasag ang kanyang salamin. Sinabi ni Jack na sila ay nasa isang isla ng pakikipagsapalaran, ngunit puro nakakabagot na bagay lang ang ginagawa nila, kaya gagawa siya ng sarili niyang kampo. Wala sa ibang mga bata ang gustong sumama sa kanya, kaya umalis siyang mag-isa. Nang makalayo na siya ng sapat, nagsimulang umiyak si Jack. Nang bumalik ang iba sa kampo, walang nagawa si Piggy kundi tanggalin ang basag na salamin mula sa mga frame, kaya ngayon, isang mata na lang ang nakakakita ng maayos. Inamin ni Ralph na ayaw na niyang maging pinuno, ngunit kinumbinsi siya ni Piggy na manatili, at nangako si Ralph na poprotektahan niya siya. Habang sila ay abala, karamihan sa mga hunter ay palihim na lumabas at sumama kay Jack. Agad silang nagtulungan at sa wakas ay nakapagtayo ng isang silungan. Kalaunan sa kakahuyan, natagpuan ni Simon ang katawan ng piloto sa burol. Kasabay nito, sinimulan ni Jack na basahin ang diary ni Simon. Isang gabi, may nahulog mula sa langit at lumapag malapit sa signal fire.
Di nagtagal, may nagsimulang gumalaw sa kakahuyan. Samantala, nanaginip si Simon tungkol sa kanyang mga araw sa choir ng simbahan. Maganda ang boses niya at mahilig siyang kumanta, ngunit hindi siya komportable na nasa simbahan dahil sa lihim na nararamdaman niya para kay Jack. Ang ilan sa impormasyong ito ay nasa kanyang diary. Kinaumagahan, nag-aalala si Piggy tungkol sa ilang ulap na nakikita niya sa malayo dahil maaaring nangangahulugan ang mga ito ng paparating na bagyo. Sinabihan siya ni Ralph at Simon na huwag mag-alala at sinabihan siyang maglaro sa tubig, ngunit hindi nagtagumpay. Kalaunan, nagkwento pa si Piggy sa mga malilit na bata para makatulog sila. Sa pribado, pinag-usapan ni Simon at Ralph ang sitwasyon. Isiniwalat ni Simon na sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ina kaya kinamumuhian niya ang kanyang ama. Gayunpaman, nang tanungin siya ng kanyang ama kung sino ang paborito niya, labis na natakot si Simon at sinabing hindi siya makapagdesisyon. Bilang kapalit, hinawakan ng kanyang ama ang buhok ng kanyang ina at sinabing kahit ang kanyang anak ay hindi siya minahal ng tama. Nang umalis ang lalaki sa silid, sinigawan siya ng ina ni Simon bago hinabol ang kanyang asawa. Inamin ni Simon na duwag siya at sinabing duwag din si Jack, ngunit hindi si Ralph, kaya kailangan siya ng mga bata. Inamin ni Ralph na hindi niya maintindihan ang kanilang relasyon, kaya ibinahagi ni Simon na sa labas ng paaralan, sila lang ni Jack ang magkasama. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang mga bakasyon, hindi pinapansin ni Jack si Simon para sumama sa mga kaklase. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sumigaw ang kambal na nagsabing nakita nila ang halimaw. Ilang sandali pa, binisita ng grupo ang kampo ni Jack habang may dalang malaking dahon bilang tanda ng kapayapaan. Ipinaliwanag ng kambal na sila ang nagbabantay sa signal fire nang makakita sila ng isang nakakatakot na halimaw, kaya tumakas sila. Gusto ni Piggy na magtulungan upang protektahan ng mga bata at sinangayunan siya ni Simon. Ngunit naisip ni Jack na kailangan nilang iwan ito sa mga hunter at ininsulto si Simon dahil sa hindi pagsali sa kanya tulad ng ginawa ng ibang mga batang lalaki ng choir. Nagpasya si Ralph na ang kanyang grupo ay sasama sa mga hunter dahil kailangan nilang patayin ang halimaw ng magkasama. Mayroon lamang isang lugar sa isla na hindi pa nila nagagalugad dahil mapupuntahan lamang ito sa pamamagitan ng isang makitid at mabatong landas. Bilang pinuno, nagboluntaryo si Ralph na tawirin ito at sinabihan ng lahat na maghintay. Gayunpaman, nagpasya si Jack na sumama sa kanya. Ang parehong mga bata ay gumalaw ng mabagal at napakaingat. Nauna si Ralph at inalok ang kanyang kamay kay Jack na tumangging hawakan ito at patuloy na sumulong hanggang sa makarating din siya. Hinanap ng dalawa ang lugar, ngunit wala silang nakita. Pinag-usapan nila kung ano ang susunod na gagawin at nauwi ito sa isa pang pagtatalo. Iniisip ni Jack na si Ralph ay lihim na natatakot at bilang kapalit, sinabi ni Ralph na si Jack ay hindi kasing tigas ng gusto niyang isipin nila. Nagalit si Jack at nagtaka kung sino ang nagsabi nito sa kanya. Nang makasama ng dalawa ang iba pang miyembro ng grupo, binasa ni Jack ang diary sa harap ni Simon para kotsain siya. Nagpatuloy ang paghahanap ng ilang oras at nag-alala si Piggy nang mapansin niyang gumagabi na. Naisip niya na kailangan na nilang magpahinga at bumalik kinaumagahan. Ininsulto siya ni Jack, ngunit ipinagtanggol ni Simon si Piggy, kaya pumayag si Jack na hayaan siya. Sinabi ni Ralph na mas mabilis na kikilos ang isang mas maliit na grupo, kaya 5 lalaki na lang ang nagpatuloy sa paghahanap at ang iba ay bumalik. Hiningi ni Simon kay Jack ang kanyang diary, ngunit tumanggi si Jack na ibigay ito sa kanya at tinawag itong pinakamalungkot na kwentong nabasa niya. Kalaunan, nagsimulang mapagod si Ralph at tumigil sa paggalaw, kaya tumigil si Simon kasama niya. Tinawag ni Jack si Simon na tuta ni Ralph at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang dalawang hunter. Nag-aalala si Ralph at ayaw silang pabayaan, kaya sumama siya muli sa kanila, hindi pinansin ang mga babala ni Simon. Kalaunan, narating nila ang tuktok ng bundok at nagulat nang makita ang isang malaking piraso ng tela. Bigla, tumaas ito at nagpakita ng isang nakakatakot na mukha, kaya nagsimulang tumakbo ang mga lalaki sa takot. Nanatili pa si Simon ng isang segundo at napansin ang kakaibang paggalaw ng halimaw na parang isang manika. Pagkalipas ng ilang minuto, sinimulang hipan ni Jack ang kabibe sa kampo upang gisingin ang lahat. Ipinaalam niya sa kanila na nakita nila ang halimaw at kailangan nila itong hulihin na nakakatawa para kay Ralph dahil tumakas siya tulad ng iba. Nagkaroon ng pagtatalo at sinunggaban ni Ralph si Jack upang magsimula ng away. Nahulog sila sa tubig at ilang beses na hinampas ni Jack si Ralph gamit ang kabibe para manalo. Pagkatapos ay umalis si Jack kasama ang mga hunter at kinailangang hilahin ni Simon si Ralph palabas ng tubig. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Simon. Lumabas siya ng kampo at tinakpan ng kanyang katawan ng putik bago palihim na pumasok sa kampo ni Jack kung saan kinuha niya ang kanyang diary. Matapos basahin muli ang ilang kwento tungkol sa kanyang masasayang araw kasama si Jack, itinapon ni Simon ang diary sa apoy. Pagkatapos ay sinabi niya kina Ralph at Piggy na mas masaya siya kasama sila kaysa sa kanyang pamilya. Bigla, nagsimulang tumakbo at sumigaw sa takot ang mga mas malilit na bata. Lumilitaw na hinahabol sila ng mga hunter habang nakasuot ng maskara at may dalang mga sulo. Tinawag silang lahat ni Jack na mga magnanakaw, ngunit ibinahagi rin niya na nakapatay sila ng isa pang baboy at inimbitahan silang kumain.
Tinawag siya ng mga hunter na pinuno at nagtaka si Ralph kung nangangahulugan ba iyon na siya ang mananagot sa signal fire, ngunit hindi sumagot si Jack. Kinagabihan, binisita ni Simon ang katawan ng piloto na naging kalansay na. Gumawa siya ng ilang kakaibang kilos na parang iniipon ng kanyang enerhiya. Pagbalik niya sa kampo, natuklasan niya ang iba pang mga batang lalaki na umalis para pumunta sa kampo ni Jack. Iniisip ni Simon na ito ay isang bitag, ngunit iniisip ni Piggy na maaari nilang kunin ang karne at umalis. Nagpasya si Ralph na dapat silang umalis, kaya tinipon ng 3 batang lalaki ang natitirang bahagi ng grupo at pumunta sa salo-salo ng karne. Gumagawa ng musika ang mga hunter gamit ang mga sanga at nyog at nakikipagbuno para sa kasiyahan habang iniihaw ang baboy sa apoy. Nagbigay ng talumpati si Jack at sumabay ang lahat sa pag-awit, halos parang isang kulto. Binigyan niya si Ralph ng unang hiwa ng laman at umalis ang dismayadong si Simon. Di nagtagal, natakpan ng madilim na ulap ang kalangitan at lumagundong ang kulog. Natagpuan ni Simon ang ulo ng inang baboy sa isang patpat at nag-hallucinate sa boses nito na tinawag siyang baliw, mahina at ignorante. Sinabihan siya nitong tumakbo, kaya ginawa iyon ni Simon. Habang gumagalaw siya, nakakita siya ng vision ng batang lalaki na may balat sa mukha. Samantala, nangako si Jack sa mga bata ng mas maraming pagkain kung sasali sila sa kanyang koponan at lahat ay naghiyawan para sa kanya. Hindi pinansin si Ralph nang ipaalala niya sa kanila na siya ang pinuno. Lumalala ang hangin at kulog, kaya sinubukan ni Ralph na sabihin sa kanila na kailangan nilang maghanap ng masisilungan. Muli siyang binaliwala at tumakbo ang mga batang lalaki papunta sa baybayin upang sumayaw na parang isang tribo. Di nagtagal, nagsimulang umulan at ang mga bata ay naglaro ng isang bagong laro. Isang batang lalaki ang nagpanggap na halimaw at ang iba ay nagpapanggap na tinutugis siya gamit ang mga sibat. Ikinatakot ito ni Ralph at Piggy. Inulit ng grupo ang isang awit tungkol sa pagpatay sa halimaw habang napansin ng isang bagay na gumagalaw sa kakahuyan, kaya hinabol nila ito. Mabilis silang sumalakay gamit ang kanilang mga sibat nang hindi tinitingnan ng mabuti, natuklasan lamang ang katotohanan ng huli na ang lahat. Hindi nila napatay ang halimaw, pinatay nila si Simon. Ang katawan ay inihulog sa tubig at tinangay ito ng agos. Kinabukasan, naglakad si Ralph papunta sa kakahuyan at naalala ang araw na nangaso sila ng kanyang ama. Nakita nila ang isang usa at sinubukang tumakas, kaya hinabol nila ito. Sa kasamaang palad, natisod at natumba si Ralph na ikinasugat ng kanyang braso. Kalaunan sa bahay, ikinwento ni Ralph ang kwento sa kanyang may sakit na ina. Bago siya matulog, sinabi sa kanya ng kanyang ama na gusto niyang mangaso ulit kinabukasan, ngunit pinili ni Ralph na manatili sa kanyang ina. Kinagabihan, sinusubukan ng mga batang lalaki na matulog, ngunit hindi sila makatulog dahil may naririnig silang kakaibang mga ingay. Bigla, sinalakay ng mga hunter ang kanilang kampo at pinigilan ng lahat habang ninakaw nila ang salamin ni Piggy. Pagkaalis nila, napagtanto ni Piggy na gusto nilang gumawa ng apoy gamit ang kanyang salamin. Maya-maya, may nahulog mula sa langit at lumapag sa karagatan. Samantala, hinipan ni Ralph ang kabibe upang simulan ng isang pagpupulong at napansin ni Piggy na ang tanging natitira sa kampong ito ay siya, si Ralph, ang kambal, at 3 maliliit na bata. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at sumang-ayon na pumunta sa kampo ni Jack upang subukang makipagnegosasyon. Pagdating nila, napansin nila na ang lahat ay kumikilos na parang mga mababagsik. Tinawag ni Ralph si Jack na isang magnanakaw, dahilan para sunggaban siya nito. Nagsimula ang isang bagong laban at naghiyawan ng mga lalaki para sa kanilang pinuno habang patuloy niyang binubugbog si Ralph gamit ang kanyang sibat. Naputol ang sandali nang hawakan ni Piggy ang kabibe at pinuna ang masasamang ugali ng lahat. Sinabihan ni Jack ang kanyang mga tauhan na patahimikin siya, kaya't naghagi si Roger ng bato at tinamaan si Piggy sa ulo. Nahulog at nabasag ang kabibe habang bumagsak si Piggy. Tumakbo si Ralph sa kanyang tabi at sinubukang tulungan siya, ngunit inutusan ni Jack ang mga hunter na hulihin sila. Mabilis na nahuli ang kambal habang hinampas ni Ralph si Roger ng bato at tumakas kasama si Piggy. Nagawa ng dalawa na makarating sa kakahuyan at magtago sa ilalim ng ilang malalaking dahon, kaya, nang hanapin sila ng mga hunter, hindi nila sila nakita. Nang makaalis na ang mga hunter, sinabi ni Piggy kay Ralph na masama ang pakiramdam niya at nagsuka. Hinawakan ni Ralph ang kanyang kamay, ngunit hindi binanggit kung gaano kalala ang pagdurugo ng kanyang ulo. Matapos ibalot ang kanyang damit sa sugat, sinubukan ni Ralph na tulungan si Piggy na gumalaw, ngunit masyado itong mahina at patuloy na natutumba. Sinabihan siya ni Ralph na magpahinga habang naghahanap ng tubig, hindi pinansin si Piggy na nagmamakaawa na huwag siyang iwanang mag-isa. Habang naghahanap sa lugar, binilang ni Ralph ang mga puno upang matunton ng daan pabalik, ngunit nakita rin niya ang isang vision kay Simon na nanonood sa kanya. Kalaunan, narating niya ang batis at pinuno ng tubig ang 2 nyog, ngunit kinailangan niyang magtago nang lumitaw ang mga hunter sa kabilang panig. Nang subukan niyang tumakas, nakita pa rin siya ng mga hunter at hinabol siya. Natumba si Ralph habang tumatakbo at nasaktan ng kanyang bukong-bukong, kaya ngayon ay mas mabagal siyang gumalaw. Nagpasya siyang magtago sa matataas na damo at maghintay hanggang sa makaalis ang mga hunter.
Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay bumalik si Ralph kay Piggy at pinainom ng tubig habang napansin ang lahat ng dugo sa lupa. Sinabi sa kanya ni Piggy na kung matagpuan sila ng mga hunter, dapat tumakbo si Ralph nang wala siya. Natulog sila sa ilalim ng malalaking dahon matapos sabihin ni Piggy na siya ay giniginaw. Kinabukasan, nagising si Ralph at natagpuan si Piggy na patay na at kinailangan niyang maghukay ng butas upang ilibing siya habang hinaharap ang kanyang kalungkutan. Naalala niya ang araw na namatay ang kanyang ina at kung paano sinubukan siyang aluhin ng kaibigan ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki sa kanya na kakailanganin siya ng kanyang ama pagkatapos nito. Matapos balutin ng ilang dahon ng sugat sa kanyang bukong-bukong, palihim na pumasok si Ralph sa kampo ni Jack at sinabi sa kambal na patay na si Piggy. Sa kasamaang palad, narinig sila ni Roger at sumigaw upang alertohan ng iba. Agad na nagkaroon ng habulan sa kagubatan at nahihirapan si Ralph na tumakbo kaya nagtago siya sa ilalim ng tubig sa batis. Nang makalapit na si Jack, binato siya ni Ralph ng bato bilang distraction at lumabas upang labanan siya. Naglaban sila ng ilang sandali hanggang sa umatras si Ralph, hiniling kay Jack na gumawa ng desisyon. Sinisisi nila ang isa't isa sa lahat at sumigaw si Jack upang tawagin ng iba pang mga hunter kaya kinailangan muling tumakbo ni Ralph. Nagpatuloy ang habulan ng ilang oras at nagpasya si Ralph na magtago upang magpahinga. Hindi siya mahanap ng mga hunter kaya naisip ni Roger na kailangan nila siyang usukan para lumabas. Ginamit niya ang salamin ni Piggy upang magsindi ng apoy pagkatapos ay ikinalat ng grupo ang apoy gamit ang mga sulo. Di nagtagal, natabunan ng usok ang lugar at hindi makahinga si Ralph. Gayunpaman, ang usok na iyon ay nakatulong din sa kanya upang palihim na lumabas ng hindi nakikita. Habang naglalakad sa kagubatan, nakakita siya ng vision kay Piggy na nakangiti sa kanya. Nagsawa na sa nangyayari, sinigaw ni Ralph ang pangalan ni Jack, sinabing sumusuko na siya habang patuloy na kumakalat ang apoy sa paligid niya. Kalaunan, nakarating si Ralph sa dalampasigan at nabigla nang makita ang isang bangka na may kasamang dalawang opisyal ng hukbong dagat. Nang lumitaw ang mga hunter na naghahanap sa kanya, natigilan sila nang makita ang mga nakatatanda. Nagimbal ang kapitan sa kanilang kalupitan at sa pagbanggit ni Ralph sa mga patay na bata. Nang tanungin ng lalaki kung sino ang pinuno, hindi sumagot si Jack, kaya sinabi ni Ralph na siya iyon habang nagsimula siyang umiyak. Dinala sila ng kapitan sa kanyang bangka at napagtanto ng mga lalaki na kailangan nilang harapin ang kanilang mga krimen kapag bumalik na sila sa sibilisasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.